Let's do again percentage. But what we will do now is solve these problems mentally. Pero bago ang lahat, if this is your first time, baka di nyo magustuhan ang boses ko. Sa maraming dahilan at isa na dyan na hindi ko talaga ma-please ang lahat. But I want you to know na ginawa ko to or ginagawa ko ito ng may pagmamahal. Bale, masaya ako sa ginagawa ko. Huwag sana kayong ma-distract sakaling naartihan kayo or ayaw nyo sa boses ko. Doon po kayo mag-focus kung saan may matutunan kayo. Let's do this. Question number 1. 55% of 90. To solve this mentally, ang 55 gawin mong 50% tapos 5%. Ang 50% of 90 ay 45. Ang 5% of 90 ay 4.5. So, that is 49.5. Another way, gawin mo ulit ng 50% of 90 and that is 45. Tapos, ang 10% of 90 and that is 9. So, ang kalahati ng 9 ay 4.5. 45 plus 4.5, that is 49.5. So, ang sagot dito ay 49.5. Question number 2. 45% of 60. Pwede mong gawing ganito. 50% of 60 is 30. Okay. 5% of 60 ay 3. Ang nandito ay 45%. So, i-deduct mo si 50% plus, minus 5%, that is 45%. So, 30 minus 3, and that is 27. So, 27. Another way is 10% of 60 ay 6. So, ilan bang 10% dyan? So, 40%, bali 40% of 60 ay times 4 mo lang yan. This is 24. And then, ang kalahati, bali 5%. Kalahati sa 10%, itong 10% ay 6. Kalahati, bali 5% ng 60. That is 3. So, ang i-add mo ay ito. That is 27. I-recap lang natin para sa nalilito kung bakit ganito ganyan. 45%. Ang ginawa natin yung 50% ng 60. That is 30. Kalahati ng 60. 5% ng 60. 0 lang naman ang nadagdag. Nawala ng 0 si 5%. Ganon pa rin. Mayroon pa rin 3. Kaso lang, wala ng 0. Pag 50%, mayroon siyang isang 0. Mayroon din siyang isang 0 sa kabila, 30. So, nakuhanan na siya ng 0. 5% na lang. Wala ding 0. 3 lang din yan siya. So, since 45 man yan, hindi man yan 55, 50 minus 5, that is 45. Ganon din ang gagawin mo. 30 minus 3, that is 27. Or ang gagawin mo, 10% of 60, and that is 6. 40%, so, ibig sabihin, i-multiply mo ng 4 si 6, that is 24. There is another 5%, knowing that 10% is equivalent to 6. So, ang kalahati ng 10% ay 5%. So, ang kalahati ng 6 ay 3. So, i-add mo si 24 plus 3 equals 27. Question number 3. 60% of 250. 50% of 250, and that is 125. 10% of 250, that is 25. 50 plus 10, that is 60%, which is yun yung hinahanap natin, yung 60%. So, i-add mo rin ito, 125 plus 25, that is 150. So, 150. Another way is 10% of 250, that is 25.
This is 60%. So, 60%, i-multiply mo lang ng 60, 25. 6 na 25. And that is 150. Yan na yung sagot. 150. Question number 4. 100% of 758,493. Kailangan pa ba nating isolve? No need na, kopyahin mo lang yan. Yan na yung sagot. 100%. Nag-multiply ka lang ng 1. Bali, yun na yun. Yun yung kabuuhan. 100% sila lahat. Yun na yun. Question number 5. 88% of 200. There are many ways to do this one. Doon tayo sa 100% of 200. That is 200. Okay? So, 10% of 200, that is 20. Now, ang 1% of 200 ay 2. Kung 1% ay 2, so ang 8%, mag-multiply ka lang ng 8, that is 16. Ngayon, kung 200 ang 100%, 88% man yan siya. So, ang 12%, this is 200 ang 100%. Then, this one is 20 kung 10%. Ngayon, kung 12%, this is, kung 1% is equivalent to 2. So, kung 2%, and that is 4. So, 24 ito. Bali, 200 minus 24 is equals to, this is 7. So, ito na yung sagot. 176. Uulitin lang natin to, although mayroon pa tayong isang paraan nito. 100% of 200 is 200. Ang 10% is 20. Tapos, ang 1% is equivalent to 2. So, 8% is equivalent to 16 kasi minumultiply mo lang ng 8. So, it is 16. Bali, ang ginagawa natin ay 100 minus 12 para 88%. So, ang 100 natin ay yung 200, yung buo na siya. Mag-minus tayo ng 12 para ang matira ay 88%. So, itong 10%, ito yung 20. Yan. So, ang 2%, kung ang 1% ay equivalent ng 2, so, ang 2% ay equivalent ng 4. 20 plus 4, that is 24. Yan yung i-minus natin sa 200. 200 minus 24, and that is 176. Depende man yan kung anong gusto nyo sa pag-solve nito para ma-solve nyo siya mentally. So, ito naman ay iba na namang paraan. So, kung ginawa nating pabaliktad, ito, diretso tayo. 10% of 200, that is 20. So, 80% of 200, that means multiply ka ng 8 dito, that is 160. So, kung ang 80% ay equivalent ng 160, so ang 8%, remember, 80%, 8%, wala na yung 0, so equivalent ng 16. 80% is equivalent to 160. Ang 8% of 200 is equivalent to 16. I-add mo lang itong dalawa, that is 176. So, depende lang kung saan nyo gusto. Ito, for me, mas maganda ito. 10% ng 200, that is 20 times 8, that is 160. Tapos, ang 160, kunin mo lang yung isang 0. So, 160, i-add mo yung 16, 176 ang sagot dito.